Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang gabi din sa ating mga manonood. Nanonood dito sa podcast na to. Wherever you are in the world, good day sa inyong lahat. Meron lang akong kunting ilambing. Press like, share, and then subscribe. If you are new to this channel, paki-subscribe na lang. So, ano bang pag-usapan natin ngayong gabi na to? We will be talking about the aftermath ng Day 8 ng impeachment trial ng BP Inday Sara. Maraming nangyayari at ang special witness nila ngayon, walang iba kung hindi ang NBI Director, tuta rin ni BBM, walang iba kung hindi si Melvin Matibag. So, maraming sinasabi si Melvin Matibag, pero para sa akin yung mga sinasabi niya walang naitulong doon sa kaso, where in fact marami pang pagkakataon na napatunayan natin na talaga itong mga sinampa nilang mga kaso laban kay BP Inday Sara, yung mga charges nila dyan sa impeachment trial na yan ay wala talagang batayan, at yan puro hearsay ang nangyari. So, meron pang pangyayari na sinabi niya na merong move na si Basti, meaning si Mayor Basti, na nagbabalak din na may plano na gugurgurin si Bangag, si Satanas at saka si Tambaluslos. Yun ang sinabi niya, na parang mayroong plano ang pamilya. Isipin mo, sinabi niya yan without any evidence. Dahil sinabi niya, gumawa daw siya ng task force to investigate nga dyan sa mga statement ni BP Inday Sara with regards to sa grave threats daw. At lumabas doon dahil nga sa isang Ridge Coalition what we call this merong rally ang Ridge Coalition, na sinabi pa niya doon na maraming umati na taga-PDP dahil dating taga-PDP laban ito si Melvin Matibag. Sinabi niya na nabigkas daw ni Mayor Basti doon, na gusto ni Mayor Basti ang ulo ni BBM, kaya yun ang basihan niya. At yung salita na mag-ingat ka Mr. President, you should remember, tandaan mo yung nangyari sa mga Romanov ng Russia at si Mussolini. Kaya yun ang basihan na may balak na raw si Mayor Basti na gugurgurin si BBM, yung tatlong bangag. At yun din daw ang sinabi ni BP Sara, na lumalabas na ito ay grand plan ng pamilya. Isipin mo yan, without presenting any evidence na mag-prove na talagang plano nila yan. Mayroong taong magturo. Sinasabi na niya dyan, nakita natin talaga wala sa hulog itong abogado pa naman. At sinabi niya yan na gumawa daw siya ng task force to investigate itong pangyayari na to, dahil ini-insist talaga yung sinasabi ni Sara na kung anong mangyari sa akin, gugurgurin mo yung tatlong bangag. Doon talaga ang lagi niyang sinasabi, at lagi pa niyang pinagmamalaki na pati FBI ng US nagsabi daw na talagang huhulihin na niya nila kung nangyari pa daw yan sa Amerika, na may taong nagsasabing ng ganyan, talagang huhulihin nila. Kasi hindi mo naman sinasabi kung anong unang sinasabi ni BP Inday Sara. Dumiretso kagad sa ganyang salita, na ito naman si Rapi Tulfo na nagsasabi daw na katulad ni Mas noon, yung teacher na nagbanta kay President Duterte. Malaking pagkakaiba yung sitwasyon, dahil si Mas diretsong nag-offer ng pera para gugurgurin si President Duterte. 50 million nag-offer siya para gurgurin si President Duterte. Kaya hinuli siya ng NBI. Clear na yun, banta. Clear na threat yun kay President Duterte. Pero itong kay BP Sara, hindi kasi niya ang pinutol nila kung sinasabi ni Luis Tronas
splice daw yung video ng respondent o yung defense lawyers, mas splice yung ginawa niya. Kasi diretso doon sa gurgurin. Hindi nila sinama yung kondisyon ni BP Sara na kung anong mangyari sa akin, may kausap na ako. Ang didireksyon nila, may kausap na ako na gurgurin yung tatlong na yan, tatlong bangag na yan. Yun lang ang minipresenta nila. Pero yung mga dahilan bakit nakapagsabi si BP Inday Sara, hindi nila yan pinapakita. Tulad ng sabi ni BP Sara na sobra ang korupsyon sa bansa. At tinanong pa si Matibag ni Cayetano, inimbestigahan ba ninyo ito in regards to pagnanakaw? Wala siya masagot. At yung marami pang mga bagay na sinasabi ni BP Sara tungkol sa kahirapan ng mga tao, na ang iba nagdidildil na lang ng asin, at walang ginagawa yung gobyerno, kaya maraming nagagalit ng mga tao. Ngayon kahit sinasabi ni Kiko Pangilinan na kahit mataas daw yung trust rating or approval rating, hindi ibig sabihin na may hindi niya kaya, hindi siya gagawa ng paglabag sa public trust ng mga tao o ng mamamayang Pilipino. Yan ang sinabi mo. Pero ang tanong diyan, ginawa ba ni BP Inday Sara ang isang bagay na magwala ng kumpiyansa or trust ng mga tao sa kanya? Hindi eh. Lahat ng ginagawa niya aprobado ng mga tao. Kaya nga mataas ang kanyang trust rating. Hindi katulad ni BBM na maraming kabalastugan. Sabihin niyo walang krimen na ginagawa. Anong tingin ng mga tao? Kaya nag-negative 57, 59 siya. Hindi nagtitiwala sa kanya mga tao. At yung sobrang niya pang-api, persecute, oppress sa kanyang mga kalaban, at yung nagsasabi ng mga katotohanan regarding to the administration at ang corruption na nangyari sa ating bayan, kinukulong niya yung mga yan. Tapos sabihin mo na there's a question ng public trust. Iba naman yung betrayal of public trust. Walang binibetray si Inday. In fact, ina-uphold niya yung kanyang trabaho, kanyang position para hindi siya makalabag. Makalabag sa pagtiwala ng mga tao sa kanya. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi katulad ni BBM na nawala ng trust ang mga tao sa kanya. Kaya binibetray niya yung mga tao sa kanyang mga promiso. Ang dami niyang mga pinapangako na gagawin niya sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng mga proyekto na makatulong sa kanilang hanap buhay, sa kanilang personal na pangangailangan na hindi naman nangyayari. Namimigay nga na ngayon pero piling-pili naman kung sinong bibigyan. O kung hindi, kung ng mga barangay officials ang mga binibigay na na tulong. So ngayon, pinagbintangan, sinama dito sa investigasyon. Dahil sinabi niya na gawa daw siya ng investigasyon, gumawa siya ng task force. Ito nga yung binuo niya noong April 16 at talagang hahanapin daw yung kausap ni BP Inday Sara para gurgurin yung tatlong bangag. At kasama doon si Mayor Basti. Dahil nga plano talaga ng pamilya. Isipin mo, nag-charge ka agad siya. Hindi pa tapos yung investigasyon. Nung pinilit siya ni na Sherwin Gatchalian at ni Joel Villanueva kung kailan ba ninyo matunton yung sinabi nyo na witness o inutusan ni BP Inday Sara para sa ganyang krimen na gagawin. Sabi niya, pinili talaga, hindi niya daw masiguro kung kailan dahil hindi niya masiguro kung paano ang flow ng investigation, gaano kataas, ano pang mga pangailangan. Madali interpret yung sinasabi mo. Hindi pa naayos ng mabuti yung script na magturo sa mga Duterte. Hindi pa niyo nakita yung tao, wala pang pera na binigay para ipresenta yung taong bayaran na.
Di, parang si ano yan eh, sino yung ano, yung witness nila, iwan ko kung ipipresenta pa yun. Yung kidnapper. Oh. Siguro maghanap sila ng tulad yan. Oh. So, anong nangyari? Ano daw, pinipilit ni Sherwin Gatchalian. Kailan ba talaga? Kailan yung maipresenta yan? Yung tao na yan, na yan ang kausap ni VP Inday Sara. Mga 3 to 6 months pa raw. Isipin mo yun. Hindi niya alam kung kailan yan. Bigla nang inihipit na siya. Sabi niya 3 to 6 months. At yan, sigurado, pinagyayabang niya, case build up, sigurado yan na may turo si Miro Bastille at saka si VP Inday Sara. Ganyan na mangyari dyan. So, maghahanap sila ng tao. So, ipiprime up nila yan, ihanda nila yan, yung mga bayarang mga witness para magturo kay VP Inday Sara na siya ang kausap. Pero mahirap yan. Tulad kay sino ba itong witness nila na isa na I don't know kung ipresenta pa ba yun. Parang hindi na eh. Hindi na ipresenta yun eh. Kasi hindi kasama dyan. Baka doon sa ano siguro confidential fund. Isasama nila yun. Yung pangalan nun? Nakalimutan ko. So, ganyan ang nangyari dyan. Dinamay si Basti dahil dyan daw sa Romanov. Ngayon, alalahanin natin ang Romanov. Ang istorya ng Romanov ganito. Ito, nung nakaraang mga hearing, nung unang dalawang witness na mga palpak din tulad din kay Matibag, walang kalatoy-latoy. Isipin mo, sabi niya na ang witness 3 to 6 months, nakakasigurado ka ba na may na raw sila, may lead na raw sila na umarap ka pa dyan, wala ka namang dala-dalang totoong taong involved dyan sa panaginip lang ninyo na akusasyon. Meron pa siyang sinabi tungkol kay Las Cañas, pero i-discuss natin separately yan dahil medyo mahaba din yan. So, yan ang nangyari. Puro hearsay ang sinasabi niya eh. Nung sa cross-examination, tinanong nga siya doon sa nangyari. Kasi 2 beses na inimbestigahan yan. Hindi naman siya kasama. Paano mo malaman yan? Paano mo malaman na wala ka dyan? Wala ka dyan sa pangyayaring iyan. O, bakit sabihin mo na marami kasi siyang statement na sinasabi niya na yung investigasyon na nangyari nung kay Santiago pa, parang nakakasigurado siya na yan talaga ang totoong resulta ng investigasyon. Kaya kine-question siya ng respondent o yung abogado ni VP Inday Sara, paano mo malaman wala ka pa nga noon? Yun ang katanungan dyan with regards to ang mga sinasabi ni Matibag. Kaya nga doon sa sinasabi na Romanov, pinapaliwanag na yun ni Senator Ruben Padilla nung yung huling anong pangalan ng huling witness na sinabi ni Senator Ruben Padilla na alam mo ba kung ano nangyari dyan sa Romanov? Di in-explica na yung royal family na yan na nagkaroon ng revolution sa Russia, itong mga rebelde na nagprotesta, mga komunista yun. Sa Bolshevik pala yan, Bolshevik Revolution na napatalsik yan yung anong pangalan nitong hari na yan, Romanov, si Romanov, pero ang pangalan niya ay nakalimutan ko, kalimutan ko. So napatalsik yan at doon tumakbo sila sa Siberia kasi lumakas na yung kalaban nila, nagkaroon ng civil unrest dahil nga isa pa rin dyan yung economy nila. That was 1915, Bolshevik Revolution.
Nung naipit na sila, nagpunta sila sa Siberia. Pagdating nila doon, sa isang bahay, doon sila, in-execute sila doon nung mahuli ng mga revolutionaries na mga komunista. Mga komunista yung pumatay. Kapanahunan ni Lenin yun. So, ang pinapahiwatig ni Senator Robin Padilla sa sinabi ni Mayor Basti na ang ibig sabihin noon ni Mayor Basti, hindi si Mayor Basti ang explain, si Senator Robin Padilla, na mag-ingat ka dyan sa mga komunista na yan. Kasi kadikit na niya yung mga kaliwa. Di ba? Sino bang kausap nila ngayon para manggulo dyan? Pati yung pagpa-kidnap kay President Duterte, di ba yung makakaliwa? Kaya mag-ingat ka. At doon sa People Power 1, sino ba isa sa mga masigasig na nagpatanggal sa kanya? Yung mga komunista. Dahil si Marcos ay kalaban sa mga komunista. Dahil nga, nung era na yun, talagang ang komunistang China ay nagpalawak ng kanilang hinahawakang mga teritoryo. At sinama nga nila yung Vietnam. Kaya kinuha nila yung North Vietnam at yung North Korea. 'Di ba? 'Yun ang kinatatakutan natin. Kaya nga dito si Marcos, isa yan sa mga reason na nagdeklara siya ng martial law. Kaya yung ibang tao hindi nila alam na pang-cover up lang pala yung pagdeklara ng martial law pa against sa pag-prevent ng mga paglaganap ng komunista dito sa Pilipinas. Kung hindi pala, ang gusto nila na magtagal sila sa pwesto. So, ganun yun. At sino bang tumulong na mapabagsak sila? Di ba yung mga leftist? Mga leftist. Kaya isa yan sa mga precaution na sinabi ni Mayor Basti. Mag-ingat ka. Kasi yung nandyan na nasa paligid mo, BBM Bangag, ay mga komunista. Baka yan naman ang tatraidor sa'yo, tulad ng pagtraidor mo kay President Duterte. So, tulad ng ginawa nila sa mga Romanov. Pinatay lahat, pati yung 5 anak. Pati asawa, pinatay. Ang mga Mussolini, ganyan din. Mas matindi yun dahil talagang death by hanging ang ginawa. Ganyan yun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na mismo si Mayor Basti ang gagawa niyan. Nire-remind ka lang kasi mga tao punong-puno na. Ito rin yung laging sinasabi na mayroong static effect doon sa mga tao, yung mga sinasabi ni VP Inday Sara. Alam ba ninyo yung press conference ni VP Sara na ilan lang naman nakarinig? Mostly vloggers, di ba? Mostly vloggers. Kailan lang ba yun inulit-ulit sa sa mainstream media? Ang mga tao hindi rin maniwala. Ang paniwala ng karamihan ng mga tao na si Inday ang under death threat, na may death threat si Inday Sara, hindi si Bangag. Si Inday Sara, pinoprotektahan lang yung sarili niya kasi self-defense yun. So, gusto niyang depensa ng sarili niya na ito rin gagawin ko sa inyo kung hindi na siyang gagawa, ibang tao nagagawa, kung gagawin niyo sa akin yan. Totoo naman may death threat siya. Nalisan nga ng mga security personnel sa kanya. Kaya ang ginawa ni VP Inday Sara, kumuha na lang siya na private na mga security personnel na kasama niya na may tiwala siya dahil inalis na yung mga pulis na nagbabantay sa kanya noon. So, yan ang katotohanan na nangyayari. Kaya, yung mga sinasabi ni Matibag na may static effect, ibig sabihin, meron siyang nakukumbinse ng mga tao para mag-alsa laban sa pamahalaan. Marami naman talaga kahit hindi pa siya nagsasabi. Kahit hindi pa nila maririnig yung sinasabi ng VP Inday Sara. Kaya nakikita nila yung sobrang korupsyon ng bansang ito. Ang daming taong naghihirap. Diba? Ang kasabihan ng taong hirap ay umahawak na sa patalim. Ayun ang ginagawa ng iba.
Galit na galit ang mga tao sa pamahalaan dahil patuloy ang pagnanakaw. Oh, walang ginagawang matinong serbisyo sa mga ordinaryong taong bayan. Oh, ano bang matatanggap nila sa pamahalaan? Ang sobrang inflation, hindi man lang mahanapan ang solusyon ng pamahalaan na bumaba man lang ang presyo ng mga bilihin. Walang ginagawa. Oh. Yung ano natin, yung piso natin, na talaga yun ang isa sa mga factor na nagpataas ng inflation. May ginawa ba ang gobyerno? Oh. Anong ginawa? Puro utang dito. Ngayon, ang walang proyekto na matino. Oh. Kasi ang nasa isip, paano sila magnakaw at paano sila makalusot? Paano nila mapatumba itong kalaban nila si BP Sara? Kasi tuloy-tuloy ang pahayag ni BP Sara with regards to the real situation ng ating pamahalaan. Hindi niya kasalanan. Hindi naman siya naghihikayat na gurgurin ka. Gurgurin ng presidente. Pinapakita lang ni BP Sara kung ano ang tunay na pangyayari sa bayan natin. At yan, nagiging isang hope para sa mga tao kung makita nila si BP Sara. Kaya ganyan karami ang suporta sa ginawa ng pamahalaan na sobrang operasyon, repression, oppression dito kay BP Sara, pag-aapi, pagpahirap kay BP Sara sa kanyang position being the Vice President. Nakikita ng mga tao yan. At siyempre, nakikita nila ang kawalang-hiyaan ng pamahalaan na itong taong wala namang ginagawang masama para dito sa bayan, pinapahirapan pa ng mga magnanakaw. Kaya kung meron mang destabilization, hindi ang kasalanan ni BP Sara. Kasalanan yan ng gobyerno. Kung maayos pa ang pagdala ng pamahalaan ni Bangag dito sa ating bansa, sa lahat, ekonomiya, ang maayos na hanap buhay, healthcare, lahat na mga pangailangan ng ordinary na mamamayan, hindi mangyari yan na may magalit sa kanya. Baka marami pang kakampi sa kanya at hindi napapansinin si BP Sara. Pero anong nangyayari? Napatunayan dyan sa survey. Ang sobrang hindi na diskontento lang. May masamang loob lang ang mga tao sa administrasyon. Kung hindi, galit. Bakit galit? Wala nang ginawa, wala na lahat ng kabutihan na ginawa sa bayan. Nagnanakaw pa. At yung mga taong dapat naman tulad ni BP Sara, natutong nagbibigay ng serbisyo, iniipit pa. Yung mga nagsasabi na merong nagnakaw sa administrasyon na to, yun ba ang kinukulong? Sinong hindi magalit na mamamayang Pilipino na yan? Na araw-araw nila naramdaman ang kahirapan. Talagang magagalit ang taong bayan. Kaya yung sinabi ni Matibag na kinetic effect, may epekto yung sinabi ni BP Sara. Malaking kasinungalingan yan. Hinawa lang ninyong alibay yan para pagbintangan si BP Sara. Tandaan niyo, si BP Sara hindi yan sumasama sa mga rallies. Walang rally na pinagsamahan yan. Maingat siya dahil sigurado siya ang pagbintangan. Kung ano, nasidisyon na naman na gusto niya hikayatin yung mga tao na magkaroon ng rebellion at mapatalsik si BBM. Isa yan sa mga reason na sinabi. Yan daw ang purpose. Yan daw ang purpose ni BP Sara na gusto niya magurgur si BBM. Kailangan pa man yan. Siya nga gusto nga ng mga retired na generals na siya ang mamuno dyan sa people power. Gusto nila mag-launch sa people power pero sabi nila walang leader na talagang haharap. Kailangan nila si BP Sara. Ayaw ni BP Sara. Anong sabi ni BP Sara? Pabayaan natin yan si Bangag. Hayaan natin siya na magkamali para makita kung ano ba talaga ang totoong kulay niya. Kaya na matapos ang kanyang rehimen. At matuklasan ng mga tao na talagang ganyan siya kasama na presidente at walang ginawa kung hindi ang pagnanakaw sa bayan natin. Kaya
hindi nyo akusahan si BP Inday Sara na matakaw sa posisyon. Hindi yan niya dinidesire. In fact, nung tumakbo si BBM, dapat siya sanang tatakbo dahil leading siya sa survey, hindi niya ginawa. Binigyan niya kay Bangag na malaking pagkakamali. At para sa akin, mabuti rin yun. Kasi ang mangyari noon, kung si Inday Sara ang presidente ngayon, sisirain din yan sa susunod na presidente. Malamang yan, si BBM ang susunod na presidente. Hindi. Parang dinidili lang natin ang natin, kahirapan. Mabuti na ito ngayon na lumabas ang katotohanan dito sa pamumuno ni BBM kaysa later on. Pero ang problema kasi niyan, dahil kung hindi pa talaga nagpakumbinsi si BP Inday Sara, wala talagang nangyayari sa yan. Pero ganyan ang ganyan ang binigay sa atin ng Panginoon. Baka nga mga Pilipino talaga may kasalanan dahil yan ang nangyayari sa Bible yung mga sa libro ng Book of Kings, ganyan. Ang Israel, pag merong talagang hindi nagustuhan ng Panginoon, binibigyan ng hari na walang kwenta, na malupit na hari. Yun na nangyari sa atin. Kaya meron tayo ring national na course. Kino-course tayo sa mga ginawa natin hindi maganda. Kaya binigyan tayo ng ganito. Wala tayong ibang choice na magdasal tayo, humingi tayo ng tawad at labanan natin itong course na ito. Di ba? At hingin natin ng tawad yung mga ginagawa ng hindi yung mga ginawa nila, yung dahilan bakit na binigyan tayo ng ganitong pangulo. So yun ang nila target. At itong ibang mga senator tulad ni Rapi Tulfo, gusto talagang ipahiwatig na talaga si Basti ay kasama sa plano. Nakita na natin ang papel nito, ang kulay ni Rapi Tulfo. Siyempre, may ambisyon din siya maging presidente. At ito, napakakitang-kita naman natin. Dahil isa nga dyan sa mga, lagi kasi sinasabi ito ng mga DDS na kahit na makonvict si BP Inday Sara, meron namang Basti na pwedeng tatakbo na presidente. I don't know kung qualified na ba si Basti. 45 na ba si Basti? Kasi 45 ang kailangan yan Hindi pa yata, wala pang 45, parang 30 plus pa lang si Basti. Kaya hindi talaga siya pwedeng hindi siya pwedeng magkandidato as president. Yun din ang problema. Pwede si Pulong. Pwede si Pulong. Kaya siguro sinishield nila si Pulong, hindi gano'n nagsasalita. Kasi ito ang tinutumbok ni Matibag na ma-involve din si Basti para mapilayan ang mga Duterte. So kung magtagumpay sila, sa tingin ko hindi naman talaga magtagumpay yan. Kitang-kita naman ito nga mga presentasyon ng mga witnesses nila. Ito si Matibag, akala ko explosive yung dadalhin niya, ay palpak ni naman, puro hearsay. So itong kasong sa Romanov, talagang ang plano niyan na gugurgurin ang pamilyang Duterte. Kaya mag-ingat talaga si BP Inday Sara. Oplan Romanov yan. Malamang ito si Matibag. Di umano. Baka magalit sa akin si Matibag. Sabi pa naman yun na lahat daw na nagsasalita na yan, na yung static na epekto ng sinasabi ni BP Inday Sara. Yun daw, baka maapektuhan daw maraming tao. Hindi yan ang dahilan. Hindi yung sinasabi ni BP Inday Sara. Ulitin ko na naman. Ang sitwasyon, present situation ng sobrang paghihirap ng mga Pilipino ngayon at yung kawalanghiyang ginawa ng Pangulo na siya naman talagang mastermind ng nakawan na yan, sila Romualdez tsaka ang kanyang asawa. Kaya yan ang galit ng mga tao. Kung sabihin mo maraming nagbabanta kay BBM, totoo yun, marami talagang nagbabanta. Kung meron pa lang silang tawag nito, paraan na gagawin nila yan, sigurado. Ganyan, galit na galit ang mga tao. Hindi nila inalintana kung anong mangyayari sa kanila kung bibigyan lang ng pagkakataon. Sa totoo lang. Kaya delikado si BBM, sa totoo lang. Kaya ang daming nagalit na tao sa kanya. Hindi dahilan kay BP Inday Sara. Kung hindi, sa sitwasyon nila at sa mga nalalaman nila na ginawa ni Bangag at ang kanyang administrasyon, yung
mga senador na iba dyan, tulad ni Erwin Tolpo, Tito Soto, hayag na yan, sina Lacson, at yung mga congressman na tumatanggap ng malita. Ikaw hirap na hirap. Hirap na hirap ka. Tao ka, ordinaryong mamayang Pilipino. Nagsisikap ka araw-araw. Ang iba nangangala ka lang para makakain. Tapos ito makikita mo sa balita, na malita-malita, bilyones ang pera. Nagaling naman ito sa taxes ng mga tao. Ang iba pa nga, inutang. Saan ang pupunta sa kanila? Nagpasasa sila sa sobrang kayamanan. Ang nagsasuffer naman ang maraming ordinaryong Pilipino. Na supposed to be yung mga pera na yan ay bahagi in the form of services doon sa mga tao. Umayos na trabaho. Maraming gagandang ekonomiya dahil maraming investor. Ngayon wala na mag-i-invest dahil alam na mahirap mag-invest sa Pilipinas. Mahal ang kuryente. Sobra ang red tape ng bureaucracy natin. Ang daming lagayan, left and right. At hindi ka pa makakasigurado kung protektado ang negosyo mo. Lalo na itong pagpayag nila, nabuksan yung bank account saka tax record at na ginagawa ng Anti-Money Laundering Council. Delikado yan. Kaya kung negosyante ka mag-isip, delikado ito. Kung pag-initan tayo ng pamahalaan, pwede tayong iipitin ito. Kaya palang buksan ng mga bank account natin. Wala nang bank secrecy law. Lalong wala mag-invest niyan sa Pilipinas. Sino pa mag-invest niyan? Wala kang protection. Kayang buksan yung bank accounts mo. Kaya yung mga trade secrets mo dyan, pwedeng halo kayo ng pamahalaan at paratangan ka ng kasalanan na hindi mo ginawa. Yun ang mabigat. Aside from the corruption, aside from yung situation with the power natin na napakataas nga in Asia, mataas pa tayo sa Japan, ang presyo ng per kilowatt hour ng kuryente natin, wala na talaga magnegosyo dito. Plus yung ganyan na pag-initan ka, alungkatin yung bank account mo tsaka yung mga tax records mo, di ba? Hindi nila nakikita yan kaya delikado nga yung ginawa ng ito rin si Escudero. Alam naman natin na maraming bawal talaga yan pero wala talaga siya magawa dahil ang majority hawak ni Bangag bayad na lahat yan talagang alam na natin anong maging resulta niyan, pero labanan nga. Mabuti naman nandiyan pa sila Senator Cayetano at ito si Senator Pia. Marami talagang nasupalpal kay Senator Pia sa mga sinasabi niya. Magaling siya. Talagang tinamaan pati si Escudero, tinatamaan pa. So ganyan ang nangyari. Kaya ngayon, dinamay si Basti at baka isama rin si Pulong yan para talaga mapatumban nila mga Duterte at hindi sila magtagumpay dyan sa gagawin nila. Kasi hindi lang naman mga Duterte ang kalaban nila kung hindi yung mga taong bayan. Nakita naman nila approval rating, minention 57% si Sara. Si Bongbong, negative 59. Hindi nila yan. Nakikita na nila yan. Kaya kahit anong gagawin ninyo, mga tao, natanim na sa isip kung ano ba talaga ang katotohanan. Anong naramdaman nila sa pamahalaan na to. Kung magkaroon man ng people power, hindi yan dahilan kay BP Sara. Sobrang nilang kahirapan. Tanong ko, nung kapanahon ni Cory, dahil ba kay Cory? Dahil kay Ninoy. Maniwala ako. At isa lang yan sa mga bagay, isa lang sa mga factor yan. Talagang ang sitwasyon nila na hindi na nila unbearable na yung sitwasyon nila. Kaya sila mag people power sila. At ito papunta na sa ganyang direksyon. Kung patuloy na laging sinasabi diyan sa hearing na protektahan natin ang protektahan. Hindi na protektahan yung mga nagnanakaw sa atin na walang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Kaya ito si Matibag, nalalaman tuloy na talagang ayaw niya kay Sara. Yung mga editorial
mga sinusulat niya sa ano bang anong newspaper yun, puro paninira kay BP Sara. Yung word na Bratanila, siya pala Bratinela, siya pala nagpalaganap niyan. At gusto pa niyang sabihin na si President Duterte, hindi ko mangyaring sisiraan ni President Duterte si BP Sara. Ano lang yan, putting words to President Duterte's mouth. Kasi dating PDP laban yan si Matibag. Hindi natin alam, ganyan pala kakurap. Sipin mo yung asawa niya, ang isa sa mga nag-endorse sa impeachment ni BP Sara. No? Yung asawa niya na congresswoman sa Laguna, isa yun sa mga nag-endorse. Kaya walang iya talaga yan si Matibag. At wala naman talagang, nakita mo naman anong ginawa niya sa NBI. Anong ginawa niya sa Senado. Di ba? Talagang ito, lapdog. Talagang inutosan ni Bongbong para lang talaga manggulo. Para mangipit ng mga kalaban niya. So yun lang. Yun lang ang purpose niya. Pero hindi magtagal yung tao na yan, tingnan natin. Darating din ang reckoning time ang sinasabi ni President Duterte. At mag-iingat sila kung mabaliktad ang pangyayari, ang lahat, ang sitwasyon. Sigurado ka makulong. Kahit na abogado ka pa. Kaya pala si BP Sara noon ayaw talaga ng PDP. Kasi nandito pala yung mga tao na yan eh. Mga tao na yan na mismo siya ay sinisiraan. Kaya ayaw ni BP Sara noon yung line-up ng PDP. Mabuti naman yun, nag-alisan lahat. Kasama na yung si Dong Gonzales. Natahimik ngayon dahil nga takot na mahuli yung mga ghost project niya dyan sa Pampanga. Yun na nangyari. So bukas, babalik pa si Matibag. Actually, hindi pa siya na cross-examination completely with regards doon sa kaso ni Las Cañas. Ang sinasabi nila sa nakakatawa. So hanggang dito na lang tayo para sa podcast na to, para sa episode na to. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. So we hope na maayos ang takbo ng impeachment na yan in favor of VP Inday Sara. At okay naman ang performance ni Binloan ng abogado ni VP Inday Sara. So with this, we will end this episode. At before leaving this channel, paki-press like, then share, and of course if you're new to this channel, paki-subscribe. Okay, thank you.